Ilang araw matapos ihayag ng Israel, Lebanon at Estados Unidos ang makasaysayang balangkas para sa kapayapaan na posibleng baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Lebanon. Habanan na tensyon ay lumilipat mula diplomasya sa pagpapatupad. Ngunit habang itinutulak ng Washington na isulong ito, tinatanggihan naman ito ng Hezbollah ng tuluyan, syempre, at ang isang tunay na tigil putukan ay hindi pa talaga nagsisimula. Narito ang kwento. Lumagda ang Israel at Lebanon ng posibleng makasaysayang kasunduan noong Biyernes sa Washington na maaring wakasan mga dekada ng alitan ng dalawang bansa. Paano naman ito aktwal na ipinatutupad? Ayon sa balangkas, kailangan magdisarma at umatras ang Hezbollah mula Timog Lebanon habang dahan-dahang aatras ang puwersa ng Israel. Lilika ang kasunduan ng dalawang pilotong SONA kung saan ipapasa ng IDF ang mga posisyon nila sa hukbong sandatahan ng Lebanon upang masuri kung paano nila haharapin ang grupong teroristang suportado ng Iran. Pero may malaking problema. Hindi talaga pumayag si Hezbollah doon. Sabi ni Nabi Berri, tagapagsalita ng Parlamento ng Lebanon at kaalyado ni Hezbollah, hindi mapapasa o ipapatupad ang kasalukuyang kasunduan. Gaya ng inaasahan, ayaw pa ring umatras ni Hezbollah. Sabi ng grupo ng terorista, nakatuon sila sa tigil putukan pero inaakusahan ng Israel ng paulit-ulit na paglabag at nagbabala na ipagtatanggol nila ang Lebanon. Ayon sa Israel, nakatuon ang kanilang operasyon sa mga paglabag ng Hezbollah sa kasunduan. Sabi ng IDF, tinorget nila ang tatlong command center ng Hezbollah sa Timog Lebanon nitong linggo matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa mga tropang Israeli sa security zone ng Israel. Sinira ng Israel ang malaking underground drone facility ng Hezbollah sa ilalim ng Majdal Zone na may 650 talampakang lagusan para sa pag-assemble, embakan at pagpapalipad ng Iran-made na mga drone. Samantala, sinimula na ng US ang pagbabantay sa pagpapatupad. Inyulat ng media sa Lebanon na sa Beirut na yon si Commander Brad Cooper ng US Central Command upang talakayin ang susunod na yugto ng kasunduan matapos umano niyang bisitahin ng Israel. Lumagda ang Israel sa Framework Agreement na nagpapakita ng hanarin namin sa kapayapaan kasama ang Lebanon. Dapat nakabatay ang kapayapaan sa seguridad. At ang seguridad sa aming hilagang hangganan ay maaari lamang makamit sa pamamagitan ng pagdidisarma ng Hezbollah. Sa ngayon, wala pang malaking pag-atras na ginawa ang Israel at walang ipinapakitang senyales ang Hezbollah na handa itong magdisarma. Ibig sabihin, dito pa lang nagsisimula ang pinakamalaking pagsubok ng kasunduan. Kasama natin ngayon si IDF Reserve Lieutenant Colonel Sarit Zahavi, tagapagtatag at presidente ng Alma Research and Education Center sa Hilagang Israel. Salamat Sarit sa pagdalo mo rito. Tingnan mo, parang mahalagang hakbang ito ang kasunduang ito sa pagitan ng Beirut at Jerusalem na maaaring masabing una sa makabagong kasaysayan sa pagitan man lang ng dalawang kabiserang ito. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Malaki ang pagdududa sa Israel sa maaring kalabasan. Ibig bang sabihin nito na magkakaroon ng digmaang sibil sa Lebanon kung ito ay magtatagumpay? Ibig kong sabihin, isang labanan sa pagitan ng mga Shiite at ng iba pang mga paksyo sektaryan. Oo, siyempre talagang kakaiba ito dahil sa mga nakaraang pagkakataon na nakita natin ang mga kasunduan. Lahat ng ito ay mga kasunduan lang sa tigil putukan. At dito, sa unang pagkakataon mula noong dekada 80, nakikita natin ang isang kasunduan na naglalayong magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. At ito ay tiyak na isang pagbabago at hindi natin dapat maliitin yon. Kasabay nito, ang malaking usapin pa rin ay si Hezbollah. At tama kang nabanggit na tumatang-i itong magdisarma at nagbabanta pa ng digmaang sibil. Dapat maging matapang ang pamahalaan ng Lebanon at kumilos laban kay Hezbollah, kabilang ang pakikipagharap. Kailangan nilang ipaglaban ang bansa nila. Kung hindi, walang magbabago. Sa tingin mo ba gagawin nila? Ibig ko sabihin, sisingit lang ako riyan, yun ang pinakaugat nito, di ba? Sa tingin mo ba gagawin nila? Hindi pa rin nila ginagawa hanggang ngayon. Paramihan ay mga pahayag lang, pero muli, ang mismong katotohanan na handa silang pumasok sa ganitong uri ng kasunduan na malinaw na kumikilala sa pag-iral ng Estado ng Israel, ito ay pagbabago mula sa tradisyonal na posisyon ng Lebanon na inuugnay ang anumang kasunduang pangkapayapaan sa isyu ng mga Palestino.
At ngayon, pareho nating hinaharap ang mas masakit para sa atin, para sa magkabilang panig na siya ang Hezbollah. Kaya muli, hindi ko masasabi na lubos na nagbago ang sitwasyon, pero ayokong maliitin ang particular na kasunduang ito. Ngayon, para sa mga bagay na nangyayari sa aktwal na lugar, binabanggit ng kasunduan ang tungkol sa pilot zones, na sa tingin ko ay magandang ideya. At nakita mo na ang Amerikanong general na inaalagaan na yun at umiikot dun. Ang maganda sa mga pilot zones na napagkasunduan sa particular na kasunduang ito ay hindi sila malapit sa hangganan ng Israel. At ito ay napakahalaga na huwag subukan ang bisa ng kasunduang ito sa ating mga anak dito. Kaya malayo sila, mga 10 kilometro mula sa hangganan ng Israel. Maganda ito, isang magandang simula. At isa pang bagay doon, napakalabo kung paano talaga ito gagana sa mga pilot zone na yun. Sino nga ba talagang maglilinis doon? Ang IDF ba? Ang Lebanese Armed Forces? O kombinasyon ng dalawa? Sa tingin ko, advantage din na hindi ito ganap na malinaw. Malamang, mas maraming detalye ang nasa lihim na bahagi ng kasunduan ukol sa seguridad. Dahil nagbibigay ito ng maraming kalayaan sa dalawang hukbo para magtulungan sa iisang layunin na mapalis ang Hezbollah sa Timog Lebanon. Tama ang pagkaintindi ko na gumawa ang hukbo ng mga mapa na may polygons, mga ditiyak na hugis bilang test grounds kung saan sila magbabantay o magbibigay ng mga tiyak na gawain o target sa Lebanese Armed Forces sa sunang ito. Makikita natin kung paano ito mangyayari, gaya ng sabi mo. Mas mahalaga, alam natin may kakayahan ng hukbo sa Israel. Kumusta ang mga residente sa Hilaga? Paano nila ito tinatanggap? Nabibigay ba ito ng panibagong pag-asa, masasabi ko, sa mga estratehikong o pampulitikang posibilidad para maresolba ito? Sa tingin ko, sanay na ang mga residente sa Hilaga sa mahigit 20 taong pagkadismaya sa pamahalaan ng Lebanon. And that's why Para sa amin, ang pag-unawa sa realidad ay masusukat sa pamamagitan ng mga gawa. Ano ba talaga ang kayang gawin ng pamahalaan ng Lebanon laban sa Hezbollah? Ano ba talaga ang kayang gawin para matiyak na wala kami doon? At sa totoo lang, kasabay nito, ano ang kayang gawin ng pamahalaan ng Israel kung hindi tutuparin ng pamahalaan ng Lebanon na tiyak na isang opsyon sa ilalim ng banta ng Hezbollah para sa isang digmaang sibil? Kaya ang atmosfera dito ay naghihintay at nagmamasid. Tingnan natin kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay at ano ang magaganap sa pagpapatupad nito. Masaya ako dahil na yon lang nagkaroon ng kasunduan na hindi muna hinihingi ang pag-atras ng Israel bago ang pagdidesarma ng Hezbollah. Didisarmahan muna ang Hezbollah bago matras ang Israel. Sa tingin ko, ito ang susi para baguhin ang mga bagay ngayon. Kahit maraming sakripisyo dahil nasa Lebanon pa rin ang mga sundalo ng IDF. Mukhang matalino ang planong ito. Memorandum of Understanding lang ito ng mga bansa na nagpapakita na walang balak ang Israel sa teritoryo nila at pinapababa ang panganib gaya ng nabanggit mo para sa Israel. Maingat at dahan-dahang pag-atras. Salamat Sarit Zahavi sa iyong pagdanos sa mahalagang kaganapan. Salamat din.